Itinanggi ni Attorney Raymond Fortun ang abogado ng mag-asawang Odicta na may ibinigay itong drug matrix sa mga otoridad. Kaugnay po nito, makakapanayam natin mismo si Attorney Raymond Fortun. Magandang umaga po, Attorney. Cara, Howie, magandang umaga po sa inyo. Sir, may update na po ba tayo sa investigasyon sa pagpatay po dito sa mag-asawang Odicta? At least on my end po, wala po. Hindi naman po kasi ako talaga nakikipag-usap sa authorities. No? Meron pong ibang lawyers po na sila po yung nagko-coordinate from the Aklan and Iloilo side po. Okay, ito pong tungkol dun sa drug matrix. Nauna nyo na po yung itinanggi na mula kay Melvin Odicta, yung isa umanong drug matrix. Bakit kaya ito yung pinapalabas na anggulo ngayon, sir? Natatawa nga ako, Cara. Alam nyo, nung Thursday pa lamang, hindi pa nakakarating yung mag-asawang Odicta doon sa DILG. Meron ng press release po yung DILG na maglalabas daw si Melvin Odicta ng drug matrix na dinadawit ang mga senador at mga ilang politician. Nagulat po kami doon. Wala pong katotohanan yon at wala rin po talaga rin masasabi itong mag-asawa. Si Secretary Sueño po ang makakapagpatibay. Present din po ako doon sa pag-uusap na yon. Wala pong tinanggit na kahit na sinong politiko, kahit na sinong general, kahit na sinong pong miyembro ng PNP, ang mag-asawang Odicta na isinasama po sa drug activities. Sila po ay pumunta sa DILG para pulinawin na at itanggi na sila po ay involved in any illegal activities at sila nandoon lamang para linisan ang kanilang pangalan. Okay. And you were there in the meeting with the Secretary Sueño? Yes po. With the secretary, with two other lawyers who were present, at yung mag-asawang Odicta po, together with yung mga staff ni Secretary Sueño. At wala silang tinurn over na anumang dokumento or drug matrix for that matter sa DILG? Meron pong mga documents na tinurn over, yun pong release order ni Melvin Odicta way back in 1996, yung pong court order na on the habeas corpus. Meron pong 2003 na report na kiniklear po si Melvin Odicta ng PIDEA from any drug activity. So, lahat po ng mga itinurn over po kay Secretary Sueño ay mga dokumento para po linisin ang kanyang pangalan. Pero sigurado po ako na wala pong dokumento na makakapagdawit o mag-involve po ng ibang tao tungkol sa drug activity po. So, anong hinala noon when the couple were still alive? Ano yung sinasabi nilang sa tingin nilang anggulo or dahilan kung bakit idinadawit sila dito sa droga kung sinasabi nila na wala naman silang kinalaman dito? Marami Cara ng mga tao na matagal nang sinisira yung pangalan nila. It is politically motivated, no? Meron silang gustong sirain na politiko doon sa Iloilo at sinasama po yung pangalan ni Melvin Odicta doon sa kaguluhan na yon. So, matagal na po yan. As early as June 2016, takot na takot itong mag-asawa na ito na merong papatay sa kanila, and it will come actually from the Philippine National Police. Wala po silang pangamba tungkol sa mga alleged drug associates kasi alam po nila at yun po ang sinabi naman nila sa akin na hindi naman sila involved sa drug activity. So, kung meron pong mga bali-balita na ang mga papatay sa kanila ay mga drug associates, no, wala pong katotohanan po yun. Gawa-gawa lang ng mga pulis yan. Pero may nabanggit ba sila na posibleng ang pinaghihinalaan nilang source nitong mga death threats na kanilang natatanggap, sir? Everything is very speculative, Cara. No? So, ayoko po magsalita, no? At ayoko po naman magturo nang wala din naman akong ebidensya. And the only reason po na kailangan ko magsalita kasi ang kumakalat po ngayon sa Region 6 na yung pong drug matrix daw ay nasa kamay daw po ng mga abogado. That makes me a target. No? At ayoko pong mangyari po na later on mababalitaan niyo na lang po na may bumaril sa akin. Tapos palalabasin na naman ng pulis na ako ay binaril ng mga drug associates ni Mr. Odicta para po ako ay ma-silent. No? Hindi po dapat na ganun ang ginagawa. Hindi biro ho yung mga ganyang mga pino-float po na mga maling informasyon or mga disinformation. Nililinaw ko po, wala pong drug matrix na binigay si Melvin Odicta sa mga pulis. Wala pong drug matrix na binibigay po sa mga abogado. At kung meron mang impormasyon na ibinigay sa abogado, alam naman po ng lahat yan na kami po mga abogado, meron po kaming tinatawag na attorney-client privilege. Hindi po namin pwedeng ipagkalat anuman ang impormasyon na ibigay ng kliyente namin sa ibang tao. Kahit po kami po ay
talagang parusahan, no, ikulong ng husgado, hindi ho namin pwedeng tanggihan yung pong aming katungkulan, no, bilang isang abogado. Pero kayo po ba, sir, bukod po dito sa sinasabi niyong misinformation na kumakalat, may personal po, kayo po ba ay may natanggap ng banta sa inyong buhay? Opo, lumalabas nga po na talagang may pagbabanta po kasi yung meron po akong kakilala sa Region 6, nagparating nga po sa akin nung impormasyon na to na ang lumalabas daw na balita is that nasa abogado daw yung drug matrix. Now, and ang sinabihan sa akin is, wag daw akong pumunta ng Iloilo at wag daw ako masyadong maglalalabas kasi delikado daw yung buhay ko. So, for me, that already is a threat on my life. Pero patuloy po kayong nananatiling abogado po para dito sa, at least dito sa case, para imbestigahan itong kaso ng pagpatay sa mag-asawa? And to be perfectly honest po, yung pong kliyente ko ay yung mag-asawang udikta and well, patay na po sila. So Yes. technically, no, effectively, wala po akong kliyente at ako lamang ay nagsasalita para lamang pong pabulaanan po yung mga umiikot na balita na posible po baka maging dahilan, no, para patayin po ako ng mga taong may masasamang intensyon. Okay, maraming salamat po at mag-ingat po kayo, Attorney Raymond Fortun. Thank you, Karen. Thank you. Magandang umaga po sa Salamat, lahat. sir.